Bago tayo magsimula sa vlogs natin, maraming salamat nga pala sa mga nakapag-avail ng one-time payment template natin para magkaroon kayo ng access sa aking cloud server. At eto no, bibigyan ko kayo ng babala bago kayong mag-avail na itong cloud server na to. Tiyakin nyo na gagamitin nyo yung i-avail nyo sa akin na template kasi ayokong masayang yung pera na i-avail ninyo dito. At tinitiyak ko na sulit yung ibabayad nyo sa akin. May nag-comment nga sa atin dito sa ating YouTube channel. Shoutout natin si Dongski. Sabi niya nga pala, boss, same principle lang din ba? Kung original Epson dye ink to Kuyi dye ink, kailangan pa rin bang i-drain muna yung pinaka-original ink bago daw salina ng Kuyi pigment ink? Bago ko sabihin sa inyo kung ano yung comment ko dito sa katanungan ng tropa natin na si Dongski, meron muna akong mangilan-ngilan na isi-share sa inyo sa paggamit ng Kuyi. Dati mga tropa ko, nagpiso-piso print din ako nung mga nagsisimula pa lang ako gamit yung Kuyi dye ink. Pero isi-share ko rin sa inyo yung experience ko sa paggamit ko niyan. Mga tropa, ibang-iba din yung kulay ng dye ink na Kuyi or yung alternative or yung third party na ink kung gagamitin nyo siya sa pag-print. Pero kung mga documents lang naman, usually yung mga customer nyo, yung mga text, mga block, kahit papano pwede na siya. Pero when it comes kung magpiprint kayo ng mga picture, hindi talaga niya masyado ma-achieve kung ano yung pinaka-exactong kulay na naibibigay netong original dye ink na Epson 003 or kung ano mang original na dye ink yung gagamitin ninyo. And hindi ko kayo masisisi kung bakit kayo gagamit ng mga third party na ink kasi meron talaga siyang kamahalan yung original na dye ink. And kung ikukumpara natin yung mga third party, halagang 20 pesos lang, halagang 30 or 40, diba? And sa totoo lang naman talaga, yung mga matagal na dito sa printing business, talagang Kuyi dye ink yung ginagamit nila or kung ano pa mang dye ink na alternative. At unang-una, sa mga naka-workforce printer, talagang Kuyi na dye ink yung ginagamit nila kung into printing sila ng mga documents or kung ano mang mga brand yung ginagamit nila sa kanilang mga workforce printer. Sa mga workforce printer talaga, ayan yung mga ratratan yung print. At nabanggit ko yung ratratan na print, kung hindi naman kayo madalas merong customer at talagang medyo namamahalan lang kayo talaga sa original na ink, I highly suggest na mag-original ink ka na lang para alam nyo yung longevity ng printer mo, syempre kahit papano, matagal pa kayong magsasama. Kasi sa paggamit ng mga Kuyi na dye ink or kung ano pa mang mga alternative na ink, kung hindi mo siya madalas ginagamit, talagang mas mabilis siya masira kung ikukumpara mo siya sa paggamit ng mga original. Talagang mas matibay yung printer mo kung hindi mo siya ginagamit kung original ink lang. Pero kung talagang gusto mo talagang mag-convert into Kuyi, nasa sa inyo talaga yan. I-share ko lang talaga sa inyo yung mga na-experience ko. Ulitin ko lang, mas okay kung magkukuyi dye ink kayo kung talagang medyo ratratan or marami kayo palaging piniprint araw-araw, mas kikita kayo, mas makakatipid kayo. Pero kung hindi naman kayo madalas merong customer or sa isang araw nakakapag-print lang kayo ng mga 50, 30 pieces, mga ganyan, diba? I highly suggest mag-original ink ka na lang at magpresyo ka ng tama. Yung tipong mga 5 piso ang isang print, diba? And additional tip, ang ginagawa ko para makatipid ako kasi original ink lang talaga yung ginagamit ko. Nag-aabang ako sa online na merong mga nagko-convert. Ayun yung binibili ko na ink. Pero syempre, talagang mag-aabang-abang ka doon. Nabibili ko sila pinakamura, 300 isang set, 400 isang set. Basta marunong kayong tumingin or marunong kayong mag-check kung original ink talaga yung. Pero mabalik tayo dun sa katanungan ng tropa natin na same principle lang din ba yung gagawin, yung i-drain mo muna yung original ink bago mo siya palitan ng Kuyi. Eto, merong dalawang pwede nyong gawin. Pwede nyo na nga talaga siyang salinan ng Kuyi na dye ink kahit na meron pa siyang laman. Pero mga tropa ko, mas hindi mo ma-achieve yung tipong kulay nung pinaka-original ink mo kasi meron ka pang original ink Sayang naman, 'di ba? Sana i-achieve mo muna or ubusin mo muna yung original ink mo bago mo siya salinan ng alternative. Pero wag mo naman tipong uubusin or yung talagang sagad na. Ibig sabihin, yung medyo makikita nyo naman sa printer ninyo, merong mga bar dyan, 'di ba? Yung pinakahuling bar, dapat nandun na yung ink ninyo or yung basta hindi pa ubos na ubos, tsaka pa lang kayong magsalin, 'di ba? And
pwede rin naman yung sinasabi mo na i-drain mo muna lahat yung inyong mga ink, kagaya ng nakikita nyo dyan sa screen, pwede nyo siyang i-drain. Pero syempre, sayang naman yung original ink, di ba? At least, ang gawin ninyo, yung isa kong sinabi na medyo ubusin nyo muna yung ink ninyo, pero wag yung ubos na ubos, yung tipong meron pa naman, kasi masisira din yung printer nyo kung sasalinan nyo siya ng talagang ubos na ubos na. Kailangan kahit pa paano meron pa, 'di ba? Para naman hindi magka-bubbles. So ayun, nasa sa inyo kung anong diskarte, pero ang maipapayo ko wag mong salinan muna hangga't medyo mataas pa yung nasa ink tank mo na ink. Ayun, sana nakatulong yung vlogs natin para hindi masyado humaba yung mga videos natin. Eto, additional sa mga gagamit ng alternative ink, kung Kuyi, meron silang mga code. Kung Kuyi na pang Epson may nakalagay EP, and kung Brother na gagamitin niyo yung Kuyi may nakalagay BR, and kung Canon CA. Make sure nyo na tamang ink ng Kuyi yung bibilihin niyo. And wala pa akong ibang nagagamit na alternative na dye ink. I-try nyo na lang yung mga Hansol or i-try nyo yung mga Inkrite. Nasa sa inyo kung anong brand yung gagamitin nyo. I-comment nyo na lang din sa baba kung meron na kayong experience sa paggamit ng dye ink na Hansol, Inkrite, diba? Para ma-share nyo naman yung experience ninyo at magkaroon ng mga idea yung ilang tropa natin. So dito na natin tapusin yung vlogs natin, at lagi ko sinasabi, research is the key, at wag na wag magpapauto. Goodbye. Like, share, and subscribe. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype siguradong totoo. Sarili